A broken heart, a tragic fate. Those tears and pain are the consequences of forbidden love. Math. The history of the saddest love story. Tangent lines, lines that had one chance to meet, then parted forever. Parallel lines, lines that will never meant to meet. Asymptotes lines, lines that came closer and closer but will never be together. A story has a beginning and an end. Our life also begins and ends. But our destiny and our purpose in this life will never end. I am your host, Channeling Nandig, telling you a story that will look back on its past and present. Do you believe in second chances, past life, reincarnation? Well, this story is about the tragic of two people waited for centuries and fighting for their undying love. Sa isang mathematical graph, hindi maaaring magdugtong ang linya ng asymptota. Pero sa pagkakataong ito, sa buhay na ito, naniniwala akong magtatagpo na ang dalawang linya na pilit pinaglalayo ng tadhana. The love story was written for the third time. Will the lines connect them for the second time around? Or will history repeat itself? Ang kwentong ito ay nagsimula sa kabilang sinagtala at isang milyonaryong paring Espanyol na nagngangalang Franco. Ang kanilang pag-ibig ay hindi pinapaboran ng sangkatauhan at ng kapalaran, sapagkat sila'y parehong nakatalin na sa paglilingkod sa may kapal. Dahil kanilang ipinilit ang kanilang kagustuhan, nauwi sila sa kasawian na nagdulot ng kanilang kamatayan. At nanglaon muli silang nabuhay, dala ang pagiging uhaw at pagkagahaman sa muli nilang pagkikita at pag-iibigan. Sa taong 1688, nabuhay silang muli sa katauhan ni Salome at Fidel. Sa ikalawang pagkakataon, hindi sila pwede. Si Salome ay isang dilag na nagtataglay ng dugong inchik, katangiang tinutugis ng mga Espanyol upang buhay ay kitlin sa takot na mabawi muli nitong maagaw ang bansang Pilipinas sa kanilang pamamalakad. Si Fidel naman ay isang dugong Kastila at nakatakda ng binyagan upang maging isang lingkod ng simbahan. Sila muli ay nagkaibigan, subalit ang dahil sa mga hadlang, nauwi pa rin sila sa kasawian. 1841 ay nabuhay muli sa katauhan ni Esmeralda at Orlando. Sa ikatlong ulit na, pero hindi pa rin para sa kanila. Pawang katulad ng kanilang naunang kwento na ulit muli ang nakaraan, sila ay umibig sa isa't isa at nauwi pa rin sa kasawian. Subalit, hindi doon nagtatapos ang kanilang pakikipagsapalaran, sapagkat sila'y nabuhay muli sa makabagong henerasyon bilang Alisa at Nathan. Bit-bit pa rin sa kanilang mga puso ang pagkauhaw sa kanilang muling pagkikita at pag-iibigan. Kaya lang, sa pagkakataong ito, maaga nilang nalaman ang pangyayari sa kanilang nakaraan. Nalaman nila ng mas maaga na kahit anong pilit nila, kahit anong laban ang suungin nila, kahit anong gawin nila,
hinding-hindi mangyayari na ang tadhana'y magapi nila. Masakit man sa kanilang damdamin, naisip nilang tigilan na ang paulit-ulit na katangahan at tuluyan ng bumitaw sa alaala ng nakaraan. Naisip nilang pareho na kailanman ay hindi magtatagpo ang kanilang mga linya sapagkat sila ay isang asimptota na hinding-hinding magagawang mapang-abot at alam na nila iyon mula sa umpisa. Kaya upang hindi na maulit ang paghihirap at paghating naramdaman nila, pareho nilang pinakawala ng isa't isa at napagdesisyon ng ipagpatuloy ang buhay at makontentong nagkaroon sila ng pagkakataong mabuhay na maranasan ng pag-ibigan nila. Masaya na silang nalaman na kahit ilang siglo man ang dumaan, na kahit ilang maulit ang kanilang nakaraan, pag-ibig lang nila at pag-iibigan lang nila ang tanging nilang inaasam. Some people get closer and closer, but they are not meant to be together because their love story is just like a asymptote, a line that continually approaches a given curve but does not meet at any finite distance. A broken heart, a tragic fate, those tears and pain are the consequences of forbidden love.